Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo ng kapanapanabik tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganoon rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga upload. Ika-4 na kabanata. Hindi makatulog si Ella. Maraming bumabagabag sa kanya ng mga alalahanin. Katatapos lang nilang magkwentuhang magkaibigan kanina habang naliligo sa hot spring. Hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang mga sinabi ni Bella. For the whole time ay nakatuon lamang ang pansin niya kay Jello. Lagi lang nasa tabi niya ang binata at kung minsan ay nakikipagkwentuhan kay Patrick. Kinakamusta rin ng binata ang kambal na kapatid na sina Janela at Jubel. Si Jubel ay nag-aaral sa Bukidnon, habang si Janela naman ay mas pinili sa DLSU. Ngayon lang nagkita ang kambal. Kitang-kita sa mga mata ng dalawa ang tuwa dahil napalabas nila si Jello. Labis na naapektuhan ng kambal sa nangyari. Sa kuya na mga ito, sobrang close kasi ng dalawa kay Jello at mahal na mahal. Pero nang mamatay si Sassy ay tila hindi na rin pinansin ng binata ang pagmamahal ng mga kapatid. Bumangon si Ella sa higaan at nagpa siyang magpunta sa kanyang comfort zone. Malamig ang buong lugar dahil nasa mataas siya ng bahagi. Kinuha niya ang kanyang jacket na Doraemon na nasa ibabaw ng closet. Lumabas siya ng kwarto at bumaba papunta sa likod ng bilya. Ibinigay na sa kanya kanina ang susi sa gate ng private forest. Sinadyang ipagawa ang private forest na iyon para sa kanilang dalawa ni Sassy. It was their comfort zone where they could relax and escape for the everything they wanted to escape from. Kapag pinagtataguan nila ang yaya nila noon, kapag gumagawa sila ng mga project at higit sa lahat, kapag doon sila nagsusulat ng kanilang mga plano sa buhay. The place witnesses how their friendship grew from the time they were children to the time they were teenager until they become mature individuals. Nandun din ang halos lahat ng mga gamit nila since childhood. May naisip si Ella. She wanted the concept for her exhibit to be a throwback. Yung lahat ay may touch ng kanyang memories, good or bad. Binuksan niya ang gate. Ini-on din niya ang switch para sa mga ilaw na nakalinya sa hagdanan na gawa sa bato. The place was heavenly. Maraming mga puno sa paligid at dinig na dinig niya ang mga kulisap sa kalaliman ng gabi. Iba-iba ang uri. Dati, ang lugar ay isa talagang kagubatan. Maraming iba't ibang uri ng kahoy na nakatambak lang doon. Then, nang mabili ang property, ay pinaganda ang parte na yon. Pinatayuan ng gazebo na nakakonekta sa treehouse. Marami ring mga alitap-tap na nag-iilawan sa buong paligid. Tumulo ang mga luha niya. Namimiss na naman niya ang kaibigan. Ang mga alaala nilang dalawa. Nagulat si Ella nang mapansing bukas ang treehouse. Sila lang ni Sassy pati na si Salome ang nakakaalam ng password na nagsisilbing lock ng treehouse. Hindi niya alam kung may ibang taong nakapasok doon, pero imposible naman na may ibang taong makapasok dahil lock ang gate kanina. Pumasok na siya sa loob ng treehouse dahil malamig na ang simoy ng hangin. Madali pa naman siyang sipunin kapag nalalamigan. She switched light on. Then, she saw what was inside the cottage. Ang mga gamit nila ni Sassy ay nasa ganong ayos pa rin. Walang ibang taong pumapasok sa treehouse maliban kay Salome. Ito kasi ang naglilinis ng buong private forest. Nandun pa rin ang kanilang mga laruan.
Their dollhouse was on top of a pink table. May mga collection silang miniature na wonder of the world. Ang Big Ben, Pyramid, Burj Khalifa, Eiffel Tower at iba pa. May mga malaking cardboard din sa wall. Doon nila idinidikit ang kanilang mga sticky notes. They both love poetry and books. Isinusulat nila ang paboritong linya sa kanilang mga nabasang libro at idinidikit sa cardboard. May mga picture din sila na nakakollage. May nakakuha sa atensyon ni Ella. Ang dalawang teddy bear na nasa mini cabinet. Kinuha niya ang isa. Then, she pressed a button on the teddy bear. Sassy and Ella went up the hill to get up a pail of water. Sassy fell down and broke her crown and Ella came tumbling after. La 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 la. We are best friend forever. Yay! Ang galing-galing nating dalawa. Napangiti si Ella pagkarinig ng kantang iyon na nirecord nila noong bata pa sila. Naglalakad siya sa isang maliit na kwarto sa loob ng treehouse. The little room was their bedroom. Pagkapasok niya sa lobby ay madilim ang buong paligid. Kinapa niya ang switch na nasa gawing pintuan at inion, trapped like a thief under the glare of the fluorescent light. Ella felt a cold panic rising in her chest when she saw Jello sleeping on the bed. How did you get in here? Walang ibang pumapasok dito she said to Jello after waking him up. Medyo naalimpungatan pa ang binata dahil sa pagising niya rito. Nagpanik kasi siya ng sobra-sobra. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. When the light were turned on, kanina ay para siyang napako sa kinatatayuan nang makita ang pamilyar na figura ni Jello na nakahiga at mahimbing na natutulog. Yakap-yakap nito ang una ni Sassy. Hindi siya makapaniwalang pumasok ito roon. Maybe it was because he missed her best friend. Naalala ni Ella. Kaya siguro nakapasok si Jello dahil alam nga pala nito ang password. Sassy and Jello used to stay in the treehouse. Natampal niya ang noo. Gosh, bakit hindi ko naisip yun kanina? Wika ni Ella. I'm sorry if I did not ask for your permission to sleep here. It's just that I really don't know how to begin again. So, I thought I would start in this place. Hinarap siya nito. Please, let me stay here. Kahit ngayong gabi lang, Ella. Para itong bata na nagsusumamo sa kanya sa sobrang lungkot ng boses. Hindi ito ang masungit na ermitanyo na kaaway niya kaninang umaga. Bakas din sa mga mata nito na katatapos lang umiyak. Paano ba niya ito matitiis? Maybe Jello was right. Maybe he could start his life in the place where all the memories of Sassy were kept. Napatango na lamang siya. Then, I'm leaving. Akmang tatalikod na si Ella. You can stay here with me. Nilingon niya si Jello. No! She would not stay. Labis lang siyang masasaktan kapag nakasama roon ang binata. At nakikitang sobrang inaalala ang best friend niya. Torture na ang pagpapakamartir niya. Ang samahan pa ito sa pagluluksa. Double dead na siguro ang kanyang puso. Please, nagsusumamo ang tingin ni Jello. God, Ella, tama na, pwede ba? Bumuntong hininga siya. Okay, I'll stay with you on one condition. Kahit ngayong gabi lang, panghuli na niyang kagagahan ang gagawin. Just pretend that we just met tonight and that we are a stranger to each other. That I don't know what you've been through. Na isa lang akong estranghero na nakita mo ngayong gabi. And I will pretend that Sassy and I are not best friend. Hindi namin kilala ang isa't isa. Just for tonight, Jello, sabi niya.
Kahit sa ganoong paraan man lang ay alam niyang hindi siya ganon masasaktan na makita itong mahal na mahal ni Sassy kahit sa gabing iyon lang. Just pretend that we just met tonight and that we are a stranger to each other. Jello got her point. She wanted him to treat her as a stranger so that he would not remember Sassy on her. Isa rin iyon sa mga rason kung bakit niya ipinagtatabuyan si Ella. Dahil naalala lang niya si Sassy sa dalaga. Ella was pretty, masayahin, just like her girl. Magkatulad talaga ang dalawa. Except that Ella was very transparent. It was easy to read what was going on in her mind. Makikita agad sa mga mata nito ang tunay na nararamdaman. Pero hindi sa mga sandaling iyon. Hindi nga maintindihan ni Jello ang sariling reaksyon ng mga sandaling iyon. Bakit ba may kakaiba siyang ligaya na nadarama tuwing naiisip na si Ella lang ang taong hindi siya sinukuan? Kung bakit iba ang nararamdaman niya tuwing nagtatama ang kanilang mga mata, he saw something in her eyes that he was not sure of love. Love of caring. Was Ella falling for him? He did not know. Maybe he would know what it was if he tried to find out. He nodded. It was a relief that her presence seemed to make him comfortable. It calmed his system. It made him whole again. Jello was thinking at the very moment. Kung hindi kaya best friend ni Sassy si Ella, was there a chance for him to fall for her? Hindi mahirap mahalin ang dalaga. Mabait ito, maalaga, matulungin at masayahin. Kaya nga lang ay hindi siya mababago. Ang katotohanang Ella was Sassy's best friend. He did not have the guts to consider that idea. Ayaw niyang gawing panakipbutas lang si Ella. Naging kaibigan din naman niya ito. Hindi niya isusugal ang mga kabutihang ibinibigay ng dalaga para lang makalimutan ang sakit na pagkawala ng minamahal. Just make sure you're not falling for me, Ella, he said. Gusto niyang alamin ang sariling reaksyon sa isasagot nito. Challenge accepted. I'm Jello Sanchez and you are Ella Chua. My close friend call me Ella. So, can I call you Ella? Sure, no problem. Umupo sila sa floor ng treehouse. So, what bring you here to this place? I came here to begin again. You're lost. Yeah. And I am now trying to find my way back, sagot ni Jello. They really pretended that they just met and it was quite effective. Medyo nakahinga si Ella ng maayos at komportable na siya nakasama ang binata sa kwarto for the night. That's good idea. You think so? Tumango si Ella. They just stayed that way. After her last word, ay wala nang nagsalita. They were both in the same position. Nakasandal sa dingding at tila dinadama ang presensya ng bawat isa. Can I ask you a question? Maya-maya ay tanong ni Jello. Sure. Go ahead. Kung mahal mo ba ang isang tao at ang taong iyon ay wala na, will you go on living or just be gone as well? I'm going to live. Sagot ni Ella na hindi tumitingin kay Jello. Ayaw kasi niyang makita ang mga mata nito. Because if that person's love you so much, then she or her probably not want you to make a mess of your life. The person will want you to keep yourself from falling apart. Kung nandito lang din ang taong yon ay malulungkot siya for sure. Lahat ng pagmamahal ay ayaw nilang makitang nasasaktan ang mga mahal nila. Kaya nga, take every step at a time, diba? Hindi naman agad-agad kakalimutan. Bawat araw, take it slowly but surely. Sa pagmo-move on, unang-una ang denial. Anger, sorrow,
Press pa kasi ang mga sugat. The second is acceptance. Kailangan ng stage na ito. Ang acceptance kasi ang pinaka-importante sa lahat. Mahirap ang stage 2. Kaso nga, nasa iyo na ang desisyon. Ikaw lang ang may kakayahan to decide if kung kaya mo nang harapin ang mundo. Kung walang acceptance, hindi mo matatapos ang stage 3, which is moving on. You will try to see each other. Try to date others. Malay mo, nandyan lang pala yung taong magmamahal din sa'yo. After the 3 stages, then you will be free. Tahimik lang si Jello. Tila ba hinihintay pa na may sasabihin pa siya. Tatayo na sana si Ella nang may maramdamang mabigat na bagay sa kanyang balikat. Jello head was on her shoulder. Nakatulog na pala ang binata. She smiled sadly. Love either will make you or break you, Jello. Pagkausap niya rito. At sa ating dalawa, loving you break my heart every time I see you like this. I hope you will find yourself again. Para naman maging masaya na ako. Madilim pa sa labas nang magising si Ella. 3:00 na madaling araw nang sulyapan niya ang kanyang wristwatch. She felt the cool breeze outside the treehouse. Nakatulog siya kanina. Matapos ang kanilang pag-uusap ni Jello bilang mga estranghero sa isa't isa. Napadako ang kanyang tingin sa gilid niya at nakita si Jello na nakayukyuk sa tabi niya na para bang bata na mahimbing na natutulog. Napakaamo ng mukha ng binata, yung dating Jello na kilala niya. Hindi mababakas ang kasungitan nito at ang pagiging mainitin ng ulo. Sana, gano'n na lang ito forever. Napakasarap pagmasdan ng binata. Parang isang napakagandang tanawin. Akmang hahawiin niya ang ilang hibla ng buhok na nakatabing sa noo ni Jello. Na umungol ito. Sassy, parang may pumiga sa puso ni Ella nang marinig ang sinabi ni Jello. Naikuyom niya ang mga kamay. The death of Sassy had really been very difficult for him. Kung may magagawa lamang siya para maghilom agad ang hapdi sa puso nito. Kung pwede lang na akuin niya ang sakit para hindi na ito masaktan pa. Kung pwede lang na sa kanya na lang ang lahat ng sakit na nararamdaman ng binata, ay okay lang. Basta maging maayos lang ito. Tumayo na si Ella at kinuha ang kumot na nasa ibabaw ng kama. Kinumutan niya si Jello habang natutulog. Sana okay ka na at wala na yung nararamdaman mong sakit mamaya. You will feel better. Hinaplos niya ang pisngi nito. I want to tell you a lot of things. I am here to comfort you. To tell you that everything will be okay. Bago pa magising si Jello, ay lumabas na siya ng silid. When she passed the corkboard, ay kumuha siya ng sticky note na naroon. May nakita siyang ballpen na nasa isang Mickey Mouse na baso at ginamit iyon para pansulat. Bago pa man magising ang buong mundo at mapagmasdan ni Ella sa kanyang kagagahan, ay umalis na siya ng private forest at nagbalik sa kanyang silid sa loob ng bilya. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na bahagi ng aking kwento. Hanggang sa muli po!